Hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt ng Manila Regional Trial Court Branch 11 ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Kaugnay ito ng pagkamatay ng dating law student na si Horacio Castillo III noong 2017. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Matapos ang 7 taong paghihintay, nagkaroon na ng hustisya ang pagkasawi ng dating law student na si Horacio Acho Castillo III. Guilty ang naging hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Naniwala ang korte na nagkaroon ng paglabag sa Section 4.1 of Republic Act 8049 or the Old Anti-Hazing Law o hazing na naging dahilan ng kamatayan ni Horacio Acho Castillo III. Reclusion perpetua ang ipinataw na parusa sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sina Min Wei Chan, Jose Miguel Salamat, John Robin Ramos, Marcelino Bagtang Jr., Arvin Balag, Ralph Tranguilla, Axel Monro Hepe, Oliver Onofre, Joshua Macabale, at Hans Matthew Rodrigo. Very much grateful po kami sa nangyari po. Very much satisfied po kami. Nakamit namin yung justice and justice that our son deserves. 3 bagay ang tiningnan ng korte at napatunayan niya may naganap na hazing. Una, may nangyaring initiation rites. Pangalawa, may tumayong neophyte sa katauhan ng biktima. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Isa rin sa mga nakita ng hukuman ang presensya ng initiation rites ng 10 akusado. At ayon sa anti-hazing law, kahit ang mga hindi nanakit o yung mga naroon habang sinasaktan ng biktima at walang ginawa habang sinasaktan ito ay kabilang din sa mga dapat maparusahan. Nanawagan din ang magulang ni Acho na mapanagot ang University of Santo Tomas. University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing secretly. It is time to check your policies and your laws in the state. I think it's about time heads should roll in the UST. Sagot naman ng UST Faculty Civil Law Dean na si Nilo Divina, bagamat nakikisimpatya sila sa nangyari kay Acho, hindi siya naniniwala na may pagkukulang ang universidad para protektahan si Acho. Palagyang nagpapatupad raw ang faculty at ang paaralan na maaksyon na magbibigay kaligtasan sa mga estudyante nito. Pero may mga individual umano na binabaliwala ito. Ipinagbubuti pa raw nila ang mga hakbang para hindi maulit ang nangyari. Pero hindi kumbinsido ang pamilya ni Acho sa naging pahayag ng UST. Paano namatay ang anak ko? How will they answer to that? You know, ang isa pa dito is the dean himself, Nilo Divina, is a member of the Aegis Juris. So, di sana bilang isang dean, na ano rin yan, na safeguard din sana niya. Paano nakalagpas to? And it is already against the law. And may I remind them that Aegis Juris is a law firm fraternity. So, asa ng safeguards dito? Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.